Hindi alam nitong si Larry kung itutuloy pa rin ba niya ang panliligaw doon po sa nagugustuhan niyang single mom na si Marta. Ang problema raw nitong si Larry, magkasama pa rin daw kasi sa iisang bahay itong dating labidabs ni Marta. Dahil daw doon sa co-parenting setup. Ba, hindi na sila pwede nang magpaligaw, pwede nang manligaw, pero magkasama pa rin sa isang bubong para doon sa bata. Pero itong si Marta, lagi naman daw na ina-assure itong si Larry na wala naman daw itong dapat na ipag-alala. Kaya naman sige, ang dami kong gustong itanong dito kay Larry. 31 years old mula sa Bulacan. Larry, magandang tanghali sa'yo pare. Maganda nga po, Jeffoy. Kumusta na ba ang, bago tayo magpatuloy, kumusta naman ang init ng panahon dyan sa inyo sa Bulacan? Ako, Kuya Poy, dito sa Bulacan, sobrang init talaga, Kuya Poy. Pag summer talaga, init Oo. talaga dito. Kumusta naman yung mga nag-iikot-ikot na dyan? Maingay na rin ba sa inyo yung mga politiko? Maingay na, Kuya Poy. Marami ng mga nag-iikot na truck na may mga megaphone. May mga megaphone na, no? At meron ang daming mga tapat ngayon eh. Ang daming mga honest na tao na handang maglingkod. Pero ito, dahil nga, speaking of tapat, ikaw naman syempre ay tapat dito sa nililigawan mo na si Marta. 'Di ba? Ang problema lang, Yes, Jeffoy. parang nahihiwagaan ako doon sa parte na magkasama pa rin sila. Asawa niya ba yun o live-in partner niya? Bale, Kuya Poy, hindi naman sila kasal, Kuya Poy. Nagkaanak lalaki, Kuya Poy. Naging live-in partner sila. Okay? Yes, Kuya Poy. And then, gano'n na ba kalaki yung bata? Na ilan ba? Ilan ba yung anak nila? Isa lang? Isa, Kuya Poy, na babae, 3 years old. So matagal-tagal na rin natapos. Di umano yung relationship nila. Sige nga, kwentuhan mo nga kami. Paano mong nakilala itong si Marta? Bale, Kuya Poy, na-meet ko to si Marta sa isang dating app. Then, ayun, nagdire-diretso naman yung conversation namin. Aware, Kuya Poy, na meron siyang anak. Pero hindi niya pa agad sinabi sa akin na ganun yung setup nila nung dati niyang live-in partner. Oo. Okay. Ayun. So, nung medyo ano-ano na, Kuya Poy, tumagal-tagal na, inamin sa akin na yung dinahandaan niya, Kuya Poy, na sinasabi niya na pumunta daw yung ating live-in partner niya, makikitulog lang. Hanggang sa ganun, sinasabi niya, nag-i-stay na ng mga 2 days, 3 days, mga ganun. Tapos, minsan, 1 week, ganun, Kuya Poy. Tapos ako nag-aalangan niya yung Kuya Poy kasi para sa akin, kahit binibigyan niya ako ng assurance, Kuya Poy, hindi pa rin malabo na dumating yung time na magkaayos ulit sila kasi baka mamaya may isa na yung para sa bata talaga. Tsaka yung proximity nga kasi nandun na lang sa loob ng bahay eh. 'Di ba? Nandun Yes, na lang. Okay, pero ikaw ba nakakapunta naman dito sa bahay nitong si Marta? Pagka wala yung Kuya Poy, yung dating live-in partner niya, Kuya Poy, nakakadalaw. Pero hindi ako natutulog doon, Kuya Poy. Okay, hindi ka naman nagtatagal doon, hindi ka nag-overnight. Hindi, Kuya Poy. Oo, pero kumusta naman? Anong sabi ni Marta sa setup nila? Saan ba natutulog yung lalaki? Di umano kapag ka nandun sa bahay nila. Baka naman sa iisang kama rin para makatipid sa electric pan. Para isa na lang ang pagaganahin. Yun ang hindi ko alam, Kuya Poy. Meron na room doon, but tatlo kasi yung kwarto nila doon. Sorry Larry, medyo naputol. Ilan yung kwarto? 3, Kuya Poy. 3. Malaki-laki rin yung lugar, ha? Yes, Kuya Poy. So, minsan, pagka nandun yung lalaki, Kuya Poy, ang ginagawa niya para bigyan niya ako ng assurance, Kuya Poy, nag-video call kami. Okay. Ganun. Naka-video call kahit na magpadaan-daan sa likod mo yung lalaki, okay lang?
Yes, Kuya Boy. Para bigyan lang ako ng peace of mind, Kuya Boy. Pero syempre, hindi naman natin masasabi yun na mamaya pag Pagbaba ng phone. parang, yes, Kuya Boy. Mm. Baka, Oh, ibig sabihin niyan, ang dami mong duda sa isip mo, no? Siyempre, nandun lang sa katabi niya yung dati namang karelasyon. Pero ano bang kwento niya tungkol dun sa sitwasyon ng lalaki? Ano ba? In a bali, relationship na rin ba? yes, Kuya Boy. Ang alam ko, may girlfriend ngayon yung lalaki, Kuya Boy. Hmm. Pero ang alam ko, hindi alam ng girlfriend na doon siya natutulog minsan sa dati niyang partner, Kuya Boy. Oo, puro padaplis dun sa puro alanganin yung setup nila parehas na ano no. Pero ikaw ba, syempre nabanggit mo ba na hindi ka komportable sa ganung setup kasi ikaw na ang boyfriend eh. Ay, boyfriend ka na ba? Hindi pa, hindi ka pa sinasagot. Hindi pa, Kuya Boy. Hindi Nanliligaw pa. pa lang po ako. Nanliligaw pa lang. Pero ikaw ba kahit papaano nasabi mo na hindi naman yata ako komportable na ganyan ang setup ninyo tapos nagpapatuloy ako sa panliligaw sa'yo? Yes, Kuya Boy. Inopen ko naman sa kanya yung ganong nararamdaman ko, Kuya Boy. Pero, ayun, binibigyan niya naman ako ng assurance, Kuya Boy. Mm. Ang sinabi ko sa kanya, Kuya Boy, na kung sakaling maging kami talaga, ayoko ng ganong setup yung mangyayari. Kasi unang-una naman, Kuya Boy, Oh. tinanggap ko naman yung at naman akong alagaan din yun. Or ibigay yung pagiging ama dun sa bata, Kuya Boy. Oo. So wala ka namang kaso ron. Pwede dahil yun nga, kailangan mong igalang yung co-parenting setup nila pero wag naman doon sa bahay. Yes, Kuya Boy. Wag naman na makikitulog pa ron. Ikaw nga na manliligaw, tinanggap ka, hindi ka naman nakikitulog doon, ano? Eto, tanggapin lang natin ang reaksyon ng isang kapatid natin mula sa Quezon City, si Kuya Ricky. Kuya Ricky, magandang tanghali sa'yo. Ay, magandang tanghali po. Ano ba masasabi mo dito sa ikinikwento sa atin ni Larry? Yung nililigawan niya, ina-assure na siya. So most probably ay gusto rin talaga siya ng babae, ano? Nakikipag-video call, pero yung setup na ganun na kasama pa rin itong babae, yung dati niyang karelasyon na tatay nung anak niya sa loob ng isang bahay, madalas. Ano sa tingin mo? Anong basa mo ron, Kuya Ricky? Actually, mahirap po yung ganong setup eh. Tapos kung halimbawa, ako yung manliligaw ni girl na may anak at kasama si husband niya ron dun sa mismong lugar, medyo jahe yun. Kasi siyempre konting respeto pa rin dahil may pinagsamahan niya sila. May ilang ka siyempre para humarap dun. Pero sana kung talagang narinig ko naman, tanggap naman nung babae na magsasama sila, mas maganda siguro kung bubukod silang dalawa. At siguro kung pag-uusapan na lang ng babae at ng asawa niya kung kinino mapupunta yung bata, yun siguro yung pinaka-the best. Or dalaw. Dalaw na lang. 'Di ba? Yun ang mas magandang dadalaw yung asawa o kaya kung maayos naman ang communication nila, Yes. pwede bang igala ko muna yung bata? Yan yung mga ganyan. Yes, sir. Kasi hindi pa rin maiwasan kasi dyan yung pagsiselos eh. Maaaring pwedeng magselos yung guy dahil meron pa rin natitirang pagmamahal yung guy dun sa babae. Kahit na ginaranti niya na wala na sila, pwedeng mangyari yun. At pwedeng pagmalingan si guy. Yung manliligaw. Yun ang mahirap. Ayun nga. At kahit mawala nga yung selos sa tingin natin, or hindi na nga nagsiselos, nga lang napakalapit. Lahat pwedeng mangyari. Papaano kung nagbibihis halimbawa at medyo naiwang bukas yung pinto o yung nabighani na naman doon sa, 'di ba, napakalapit nandun na sa loob na lang ng bahay. O baka may magising na na damdamin. 'Di ba? Yes, sir. Yun yung nakakatakot. Maraming salamat sa iyo, Kuya Ricky. Kaya ikaw, kung ikaw ang papipiliin, ikaw itong si Larry, itutuloy mo ba yung panliligaw o hindi na? Kung totoong mahal na mahal ako ng babae, igagalang niya rin yung desisyon ko at pwede naman kami magsama siguro sa ibang lugar. Pero dun sa mismong lugar ng babae,
malabo po yun. Malabo. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo ha, Kuya Ricky. Thank you po. Oo. Larry, kanino ba yung bahay na tinitirhan nitong nililigawan mo? Larry? Larry? Kaya po, Oo, Larry. yes, Kuya Toy. Oo, kanino ba yung bahay na tinitirhan nitong nililigawan mo? Bale, nagre-rent lang sila, Kuya Toy. No, nagre-rent sila. Sino ba nagbabayad doon? Yung nililigawan mo? Martha, Kuya Toy. Eh, Yes, Kuya Toy. hindi naman kasama sa nagbabayad yung lalaki. Hindi, Kuya Toy. Ah. Dati, Kuya Toy, nung nakakasama pa sila, Kuya Toy. Kailan lang daw ba sila naghiwalay? Matagal na, Kuya Toy, eh. Parang mga 1.5 years. Yun ang press release. Yun ang sabi niya. Nitong Yun ang sinabi niya, Kuya. Oo, yun ang sabi nitong si Marta. Ayan, pero masyado malapit kasi para napakadelikado nung sitwasyon. Isa pa, importante kasi kapag tayo nga ay makikipagrelasyon, hindi lang naman yung puro kilig. Kailangan meron din tayong peace of mind. Hindi naman din tayo dapat na maging malisyoso sa kung ano ang pwedeng mangyari. It's just that hindi talaga natural na patirahin mo pa yung dati mong karelasyon doon sa loob ng bahay ninyo kasi kumbaga inilalapit mo lalo yung sarili mo. Doon baka madarang ka doon sa apoy. 'Di ba? Tama, Kuya Toy. Yun eh. No, para tayong mga insekto minsan, parang inilalapit mo pa, alam mo nang delikado ka diyan. Eh yan ang pinagkaiba natin sa mga insekto o na lumalapit, nadadarang doon sa mga apoy. Tayo ay mga tao na mas matalino sa mga insektong ito. 'Di ba? Diyan natin madalas na inihahalin tulad ang ating sarili. O kasi nga, kumbaga kinukulang ka sa pag-iisip. Tapos, papaano kapag ka may nangyari na hindi natin inaasahan, sorry, mahal pa pala namin yung isa't isa. 'Di ba? O ngayon, Tama. kahit pa nga nanliligaw ka, ito na lang siguro, dahil sa tingin ko at ramdam ko sa mga pag-uusap nga ninyo, sabi mo, itong si Marta, more, mas mahigit sa, mas mahigit na sasagutin ka niyan eh. Malamang sa malamang, sasagutin ka niya. Nga lang, kapag papayag ka doon sa setup na yon. Ngayon, kung medyo ididiin mo sa kanya na hindi talaga ako komportable sa ganitong klase ng setup ninyo, with all due respect, nire-respeto naman natin syempre ang naunang nakarelasyon at meron nga silang responsibilidad sa isang bata. Maganda na ipaliwanag mo, Larry, na igalang rin naman kung papapasukin ka niya sa buhay niya, sa puso niya, bilang bagong karelasyon. Not necessarily ikaw ang titira doon. Not necessarily ikaw ang tatao doon dahil kayong dalawa na. No. Hindi yon ang sagot dyan. Kumbaga, tayo? Dapat balanse. Alam kong tatay yan nung anak mo, pero baka pwedeng dumalaw na lang siya or hiramin na lamang yung bata. 'Di ba? Well, komplikado yun, pero mas mainam yun. Dahil may respeto doon sa former partner niya, may respeto rin sa'yo yung itong si Marta kung sakaling magtutuloy-tuloy nga ang relationship ninyo. Di ba, Larry? Ano sa tingin mo? Yes, Kuya Poy. Kasi sa akin din ngayon, Kuya Poy, mas inaano ko talaga yung mental health ko, Kuya Poy, yung peace of mind. Kasi minsan ang hirap talagang iwasan na hindi makapag-isip ng masama, Kuya Poy. Mm-hmm. And nababother na rin kasi talaga, Kuya Poy, sa ganun. Kaya ngayon talaga sobrang 50-50 na rin talaga ako, Kuya Poy. Okay. Sige, saganang ikaw, nanliligaw pa lang naman, Larry, dito kay Marta. Baka, syempre may mga bagay kang hindi pa naman ma-demand sa kanya. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ba ang gusto mong sabihin kay Marta? Well, kung mahal mo siya, ano ba ang kaya mong isuko, ano rin ba ang mga request mo at mga demands mo kung sakali para maituloy naman itong relationship na to, at kung hindi man, ito na rin ang pagkakataon mo na magbigay sa kanya ng mensahe. Kaya Larry, hinga ng malalim, ito na ang chance mo, kausapin mo si Marta.
Martha, nung una pa lang naman, tinanggap na kita, tinanggap ko na rin yung baby mo. And yung pagmamahal na kayang ibigay ng isang ama sa isang anak ay kaya ko rin naman ibigay sa baby mo at sa'yo. Sana lang, kung talagang gusto mo rin ako, gusto mong tayong dalawa yung magkatuluyan, hinihiling ko lang sana yung respeto mo sa akin. Kasi sa part ko nahihirapan din ako. And wala naman akong bala kasi na makipaglaro or lokohin kayo ng anak mo. Kaya sana kung mapagbibigyan mo ako, mag-usap tayo ng maayos at mag-set tayo ng boundaries para sa atin dalawa din naman yun at sa anak mo. Ngayon lang, Kuya Paul. Yan, maraming salamat sa iyo, Larry, sa buong tibay ng dibdib na pag-amin at pagtatapat dito at sana nga nakatulong ang programang H2H, Heart to Heart, para maibsan kahit bahagya ang pagkalito at hirap na nararamdaman mo. Oo, kung itutuloy nga ba ang panliligaw. Pero sa ngayon, ano ba, tuloy ka o wag na muna? Sa ngayon, Kuya Poy, itutuloy ko muna. Kakausapin ko siya ng maayos talaga. Mhm. Kung siguro kung tingin kong tagilid talaga, Kuya Poy, baka itigil ko na rin, Kuya Poy. Yan, protektahan mo rin yung damdamin mo. Although, 'di ba, kapag tayo ay in love, nakikita natin parang gusto nating ingatan yung emosyon, yung puso nung nililigawan natin. Minsan nakakalimutan natin na mas madalas nating kasama at lagi talaga nating kasama ang ating mga sarili, yung sa atin namang mga puso ang nagkakadiferensya at hindi dapat magtagal yung ganoon. 'Di ba?